Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Babalik ang Karambola kasama pa rin sa impilan. Conrad Panal, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ay, nakauputi ka ba? Pwede bang belated happy birthday? Uy! Yes. Sige. Ang aking sister-in-law, Jennifer Jane Go, birthday kahapon. At saka yung aking kapatid na nasa Melbourne, si Heidi Binghay, Banal Binghay, nag-birthday nung September 10. Happy birthday. Si General Dick. Kanya lang, ang layo ng pansit galing doon sa Melbourne. Happy birthday rin. Malayo Belated. Mahirap magpadala ng pansit. Kay Pwede naman General, mag-order. General Dick De Leon. Dick De Leon. Maligayang bati sa dating inyong karawan. At saka Director General ng NICA. Sa ngayon? Opo, ngayon. Yeah, ngayon. Happy birthday, Happy General birthday. De Leon. Sana'y maligaya ang Pasko. Ang birthday nyo, sorry. Birthday. Di pa Pasko malaki. Malayo-layo pa pala. 104 Pasko. days Opo, to go po ang Pasko. Wala na rin tayo nung mahina to si Winner eh. Dapat yung mayroon kagad yung sumisilip. Kagad yan. Ay talaga? Okay, kahapon ho ang hearing ng budget ay ang Ombudsman, Office of the Ombudsman. At ang humarap mismo si Ombudsman, dating Supreme Court Justice Samuel Martires. Meron po siyang binitawan na salita na ang corruption daw dito sa Pilipinas endemic. Ano ba ibig sabihin ng endemic? Parang ingrained. Nandito na. Dito na tumubo. Here to stay. Endemic. Pagka sinabi Hindi ito endemic, bago, in other words. And not during our lifetime we'll be able to solve corruption. At sinabi niya po, pataas daw ng pataas ang incidence ng graft and corruption. Earlier, we were talking about greed. Siguro may kinalaman din ito doon. Nagiging fashion daw po ang corruption. Sana maging konsensya ng mga nasa gobyerno. Ito sinasabi ni Martires. Nagiging fashion. Fashionable, ha? Yeah. Fashionable, ha? Hindi ka in. Pag Pag hindi ka nagnanakaw. Hindi ka... Grabe. Grabe. Bakit naging Ang sakit naman It's niya. fashionable. It became a fad. Actually, nare-reward kasi siguro. Kaya sinasabi Yes, niyo. yes. Yung may reward. Nare-reward kasi yung mga nagnanakaw. Di ba? Yun ng mga merong kontrata sa gobyerno kung makapag-drive na mga mamahalin na auto. Dala-dalawang kotse, bodyguard. Talaga. O bulletproof ang mga sasakyan. Alam naman ng taong bayan kung saan galing yung pera. Yun na nga eh. Kaya naging fashionable. Ang sinasabi ni Sam Martires, ni Ombudsman po, na dapat magising tayo. Kapag ikaw ay makapangyarihan at ikaw ay gumagawa ng pera, sikat ka. Mali. Ha? Yun Yung value system. Mali talaga yan. Hindi kasi, normal, dapat yan, kapag nangurakot, yumaman sa kurakot, dapat na-ostracize yan. Pero dahil din prevailing ang poverty sa atin, Nagiging role model? Nagiging role model? Hindi lang role model Buti pa kasi siya, nakapagnakaw. Oh. lalapit Ganon. ng lalapit yung mga tao. May mendicancy din kasi. Okay. Maraming lumalapit. Komo ba't nakaupo ka o kaya komo ba't sa tingin nila may kaya ka. Ang daming lumalapit. Ihingi na, Yeah, tsaka na Tulong. palato. utong ng Hindi lang yun. At saka Sila balato, ha? ang makakantsawan ka pa. Yes. Tatanga-tanga ka eh. Hindi ka marunong. Hindi ka Gumawa. Parang mali. Maling-mali. Maling-mali. Minsan nga malungkot eh. Merong mga LGU, hindi ko napapanggitin. Diba? Okay. Sa Maynila. Yung ba talagang, lalo na pag may kampanya, eleksyon, talagang tinatanong ko, yung plataforma ni mukhang maganda. Ay, dito, wala akong plataforma dito.
Actually, that is Basta the... kung sino kung pinakamalaking May pera. bigay, yan ang Yan ang effect nga nitong nangyayari ngayon. So, Tapos umattend ka cycle na, naging cycle eh. pinakamalungkot yung attend ka ng gathering. Tapos nagkikwentuhan sila, yung mga, yun nga, sabi mo, yung pinagmamalaki pa nila, yung kanilang nagawa. Oh, shit, pinagyayabang pa na may Tapos ikaw ay kotse. talagang, you feel left out. May mga video ka makikita. Wala akong May video ka makikita. oh. Yung mamahaling auto sa Pinagmalaki pa. congressman. Pinagmalaki. May mag-drive na yun, pinagyayabang pa. Meron namimili. Namimili sa mamahaling tindahan, yung mga high-end, mga masisikip na Amerikana. Ilan Binibidyo? Makintab. Binibidyo! Ilan daang libo yung bill? Ako baka kunin That's yung another pera ko. thing, ano? Lalabas ka ng isang Bulto-bulto. bultong pera. Babayaran ng cash. Saka sabi nga ni Parin Joel, Tapos i-video pa yon at ilalagay pa sa publiko. Oo. Yan ang sinasabi ni Sam Martires na Na- parang sikat ka pa. culture na napakatinding masamang kultura. Kagaya sinasabi mo, Parin Joel, kwentuhan ng mga gagaya na yung class reunion. Class Di ba? reunion. Uy, Sagot ko na yun. sagot ko na yun. O kaya, Mari, alam mo ba si ano? Ang anak niya nasa London, ha? Ganon. London. Ano, nagtatrabaho? Hindi. Nagpapasarap. Nagpapasarap. Ayan. Mga ganun eh. Mali. Maling-mali. Maling-mali yung ganun. Nag-aaral Hindi ba, yung case ni Napoles, yung kanyang anak, big time socialite. sa Hollywood. Grabe, Hollywood. video pa yun. Video, may ang ganda kasamang ng mga party, artista. At humanga-hanga tayo doon. Okay, Ay, humahanga. Hindi, maraming tao. Kasi niyabang eh, oh. Hindi lang humahanga-hanga, sumasama ka Ayun. sa mga party niya. Ayun. Baka maumbunan eh. Yung ganun klase. Nakakuha ng picture. Meron pong mahalagang sinabi si Ombudsman ang kanyang solusyon. Ano ang solusyon niya? Education. Okay. Pero yung gusto niya maging education dito, halimbawa yung tamang morality, saka ba makakahanap ng tamang morality? Kasi po sa business school, hindi pinag-aaralan niya moral or social values and everything. Iba, Kulang na kulang eh. iba ang sinasabi Kung doon. baga ang sentro ng business how to make money. Money, profit eh. Okay? At walang element niyang moral values, o morality, or ethics. Okay? Kulang yun. So, ang sinasabi ni Martires, kailangan magbago rin tayo ng education system. Pero gawin natin para ma-introduce yung morality, God-centered. Ako Faith-based. mahirap po yan. Faith-based. Magagalit sa inyo, Ombudsman. Yung mga nasa kaliwa. Nako, ombudsman. Ayaw nila ng Ayaw nila religion. Ito sabi ni Art, ombudsman, hindi lang yung mga faith-based. Kasi sila rin Hindi totoo yan. Sila rin daw kasama doon sa culture. Yung mga faith-based. 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 So, hindi rin. Posible din kasi, pwede. di ba? Kanino ba sila hihingi Pero alam mo, ng meron ako donasyon? nakita sa YouTube. Dati siyang CEO, no? Sikat na he handled billions and billions of deals. Yung Johnson & Johnson, no? Okay. Yung disposable na contact lens. Okay. Siya nag-handle niyan and everything. Peter, ang hirap pronounce ng kanyang pangalan. Noong namatay yung asawa niya, nagpare. In-interview siya ngayon. Dating CEO, pare. Ang bahay niya sa bawat capital. Matindi. Matindi. Sorry, Tama. he drives a Yes. Mercedes and everything. Noong namatay asawa niya, nagpare siya. So, in-interview siya. Ang isang question na sinabi doon, nung hubang kayo'y nasa business, gumawa rin kayo ng mga hindi karapat-dapat. Dapat na practice. Dahil ganyan sa business, dog eat dog world. Okay? Kayo ba ganon? Sabi niya. You know, sabi niya, from the start, hindi pumasok sa isip ko ang gumawa ng kawalangyaan. Because yung upbringing namin, Oo. so may kinalaman yung upbringing. Pagkatapos daw, noong there was a time lost na siya in the business and he was so powerful and almighty. He thought, Naging Wall Street ano na siya? Darling. pinaalalahanan siya ng asawa niya, sabi. Alam That mo. is not you. Anymore.
That is not you anymore. Yes. Get back your bearing yeah. and mula daw noon nagpag-isip-isip niya, o nga, ang negosyo nandito ako para tulungan pagandahin ang buhay ng ibang tao. Hindi lang para kumita. Hindi para magpasasa ako ng gusto. At Tama na yung meron akong kinikita. Yung mga old school na mga industrialist. Ganyan mag-isip, ano? Diba, kahit na si Ambassador Tony, Cabangon. Cabangon. Yeah. Yung kwentong, di ba yung nangyari, gutom na gutom, nadampot na yung isang bagay, tapos Sinipa siya nung Amerikano. Hindi, kumakain naman sana si Amerikano. Oo. Shoe shine boy siya. Susan Boy, dun siya Ang tingin niya dun sa Mansanas, parang takam na takam siya. something out. Nakita ng Amerikano. Nakita yung tingin niya. Parang siguro, may guilt ridden. Oo. Instead of giving the apple, sinipa niya yung batang amba. Tapos tsaka tinapon daw yung Mansanas na malayo. Pinakita talaga na You're nothing. Pero Masama ang ugali. Pero ang lesson nga sa kanya nung nanay niya ba na huwag kang kukuha ng hindi iyo. Yung gano'n. So that Tsaka na yung pagtulong, na-ingrain. Well, ang point ko nga, yung mga old school industries, gano'n Marami, and history is replete with them dito sa, yung mga ilang taipan natin, yung mga magulang nila, gano'n Ang naging problema, yung mga second, third generation na Amerikana ng pero ito nga dahil because look, some of them I've worked with, some of them naging bossing ko. Mayroong bagong values o technology. At tawag dito salamin. Rose-tinted glasses. Pag sinuot mo, okay naman yung ginagawa ko. Nakatutulong naman kami sa bayan. We are bringing in so-and-so billions of dollars worth of investments. We're bringing the cost of utilities down to the, So nakakatingin nila is nakakatulong sila sa bayan. Tayo lang mga taga-karambolang kontrabida. Ang naging solusyon ng iba na yung may mga mayayaman na mga kaibigan kami. Immersion, pare. Immersion. Kasi halimbawa niyan, sinasabi namin dun sa mga mayayaman namin na kaibigan, huwag kayong kumain lang dito sa BGC, etc. Kumain kayo sa Masumi. Para nakikita nyo kung anong ginagawa doon. At saka kumusta mga tao doon. Para grounded kayo. Hindi yung ang tingin ninyo, ang buhay ay dito lamang kumain kayo umiikot. dyan sa 15 pesos per tata na kanin. Immersion. Malabong mangyari yata yun. Well, kasi din naman, napakalakas nila sa media. Kaya hindi hindi ma-expose yung mga ganyang ugali. Correct. Okay? Sasabihin na, alam mo, i-criticize ang isang real estate. Bakit baba ng tax mo? Personal income tax mo. Tapos ilalabas sa media kung gaano kalaki yung binabayad ng tax ng kanyang grupo ng companies. Oo, grupo mo, pero hindi mo personal income tax yan. Ang kine-question ngayon personal income tax. So mapapagtakpan na yung hindi pagbayad ng personal income tax. At mapapagtakpan na nung binabayad ng grupo. Ganon yung paraan nila. Di ba, ang problema po ngayon sa buong mundo, ang mga mayayaman, they're trying to avoid paying tax. Kaya may tax havens. Problema ho yan sa buong mundo. Kaya may tax havens. Oo. Kung problema sa mundo yan, buong mundo, mas malaking problema dito sa atin. Mas madali silang makapagpalusot ng tax payment. Apo yung sinasabi na God-centered. No amount of law can solve this. Kung greed, ang hirap ata i-legislate yan against greed. Nasa tao na yun, dapat magkaroon tayo. Tingnan niyo yung educational system ng Japan. Nabasa niyo ba? They're so revolutionary na ang tinuturo na sa kanilang mga bata is to be global citizens. Okay, maganda Yung yan. parang getting rid of discrimination. Yes. Dalawang magulang, nagtatrabaho. Iba ang mga ang kanilang concerns, hindi na yung tungkol sa pagpapahalaga ng bata na ganito dapat, etc. Ang iniisip daw pa rin, Jonat, susuporta ako lang sinasabi mo. Pag may ginagawa ka, isipin mo, what will my mother say? Dati. Kapag Dati yun.
Paano na lang yung sasabihin? Merong athlete, takbo, running, ano? Yun nauuna sa kanya, I think black. Na-confuse siya. Akala niya tapos na. Pero dapat siya mananalo sa marathon. Alam mo, ginawa nito Castilla, na ginaid niya. Tapos, ang nanalo, yung pa din. Nawala yung confusion. Kahit na-confused na siya. After the race, tinanong siya, bakit mo ginawa yan? Dapat ikaw ang nanalo. Ang sinabi niya, pag tumakbo ako, dahil na-confuse yung kalaban ko, anong klaseng panalo yun? Hindi panalo yun. At saka, ano sasabihin ng nanay ko? Kapag sinwapang ko, gusto ko ako manalo. Ayan, ganyan. Yan yung sinasabi ni Jonathan na family values. Yung, Nawala yun, pare. Nawala sa atin. Dati, ang lakas niya. At saka ano ng atin dito, mapapagalitan. Kailangan nandito ka pag kumakain. Pag hindi ka nandito ng kainan, oras ng kainan, wala ka na. Okay, alam mo, mga ganong klase. At saka ikaw, magtrabaho ka. Ayusin mo yung ano mo. Yung pinaghigaan mo, ayusin mo. Oo. We tend to think in black and white. Pumunta tayo, for example, favorite topic natin at ni Atty. Trixie, heritage conservation. Now, a real estate company would occupy a certain lugar na sisirain niya, for example, itong edifice na to. But tatayuan naman niya ng napakagandang na magkakaroon ng employment, magkakaroon ng investment. Hindi ba pwede sa ibang lugar niya ng konting bakod para na-retain. Hindi na ba pwede sa iba niya na lang itayo yan? Mura ang pagkakabili niya ng pa. Yun na ang greed. But business. Yun na nga ang greed. Rundown na rundown. Puro squatter na dun. Na lang, ginawan ko yan. Aha. Hindi, pero eto sa akin. Sino ba ang may kakayahan na magnakaw? Yung bang farmer, yung 30% na hindi makakain? O yung fisherman? O somewhere up there? Sino ba ang may kakayahan to take advantage of people? Hindi ba yung mga meron din? Correct. So meron na kayo, and yet, tuloy pa rin yun. Tapos, para mag-congressman ka, kailangan medyo magandang pamilya ka eh. Hindi, wala naman akong congressman naririnig na nanggaling sa farming or... Meron ka ba narinig na gano'n? Na nanalo sa congressman? But usually, isang term lang, tapos na siya. Yung kinikwento ni Atty. Trixie, okay siya. Biglang tapos na siya after one term. After one term, di ba? Kasi may tendency yan eh. taas. Pag nag-iisa ka, kunwari, may magaling, gusto niyo iangat dun sa posisyon na nararapat dito sa galing niya. Pero kung nag-iisa siya, aalisin din siya kasi hindi siya belong eh. Ganon talaga in any, whether it's executive or legislative. Pagka umangat ka to the point na you're doing it so you make people look bad. Okay? So, because you're competent or alam mo yung tamang gagawin. And then, merong mga tao na hindi pa ready magbago. Ikaw ang magiging biktima nun ng sarili mong galing. Para kasing ang sisi, ibinabagsak lahat sa Office of the Ombudsman. Sabi po noong ang accusation nila, ba't bumababa ang conviction rate? Okay. ayun ba naging umpisa niyan? Yan ang umpisa ng banatan. Ang sabi ni Martires, ang problema po rito, hindi naman kami Budget hearing ba ito? Budget hearing. This is hindi naman something po that kami ang korte. Kami po, yung ombudsman, lumalaban sa korte. Okay. Hindi na raw niya alam kung ano nangyayari doon sa korte pag nagbaba ng desisyon. May laman yun. Si Uncle Sam naman Uncle Sam naman. Hindi raw fair na ihusgahan sila based on the conviction rate. Correct. Tama siya. Bakit? Anong gusto nila? Magko-convict tayo kahit inosente, ganun. Para lang may conviction bakbakan tayo. niya sa korte, di ba? Correct. Yeah, of course. Hindi. Ang basihan ng conviction ay ebidensya. So, anong gusto nilang gawin? Pagka... paano yung kahit may ebidensya, talo ka pa din? Ay, iba yun. Incompetence yun. Ng court?
Tsaka Council. Pwedeng council, Hindi. pwedeng yung court. The court can tsaka only may determine ebidensya based tapos on what they have. sinususpend yung sentence. Ayan, pwede rin yan. Suspended I sentence. mean, Sentensyado ka na. Meron ka ng dapat na yun ano. nangyayari rito Walang po. ganyan sa Hindi atin, pwedeng isang opisina lang, Office of the Ombudsman, na may kasalanan. Ang buong justice system, Okay. okay, kailangan nating Anong kailangan? examinin. Corruption sa Process, hindi siya- judicial. Hindi. Pagtatanggol ko yung, yung mga... The certainty of nandyan. punishment, nawawala eh. Isa yan. Nawawala. Most people, they fall back yung mga cliches. Magaling kasi yung abogado. Ganon. Corrupt kasi yung judge. But they say that nang walang ebidensya. That's also oppressive. Kasi paano yung mga tao who keep slugging it out? Sometimes it's the system. Sometimes you just have a bad set of facts. Okay. And sometimes some people just can't take losing. So, but you're in effect admitting that the system has a problem. Yes. also. There is no perfect system. Can you name me a system that is perfect? And then, Ano That yung will sinasa- always get yung the bad sinasabi guy? ni Trixie, parang alam ko na yan. na, Natatalo ka na, pasok ka pa ng pasok, punta ka pa ng punta sa Supreme Court, nakikipag-ayos ka pa doon. eto, Iba meron yung nakikipag-ayos, ha? walang nakikipag-ayos. Hindi, ibig sabihin ko na, Walang ayos na sa Supreme Court, ha? wala. Ang sinasabi ko lang, punta ka ng punta doon, MR ka ng MR o nagpipetition ka for another thing. In relation to that, meron hong issue ngayon sa Supreme Court. Nag-file si Attorney Raymond Fortun na ang gusto niya daw i-accept na ebidensya ang CCTV footage. Anonymous na CCTV footage. Ganun ba? Yan ang gusto niya. Aha. Na tanggapin na ebidensya, anonymous, para walang magtetestigo. Hindi kailangan ng testigo. Res Nako. ipsa loquitur, the The video the speaks thing for speaks itself. for itself. Bakit ba? Ano ba significance? Hindi, ang reason kasi sa ating rules on evidence, kailangan may magtetestigo. May Unang-una, yung tao na nag-take nun. Oo. Okay. Kasi paano natin alam na hindi gawa-gawa Oo. lang yan sa galing ng technology. Pinotoshop mo lang yung yan. mga deepfakes. Okay. Yung mga ganyan. So, it has to be somebody who is responsible for taking that. Okay. Or siya yung cameraman, siya yung photographer, siya yung Who whatever. can personally testify. Attest that ako ang kumuha niyang picture na yan. Kasi otherwise, you're rewarding people to yung Basta na lang anonymity. gagawa na Yung lang. anonymity na gagawa na lang ako ng ganito and nobody will be held responsible for Patay it. na yon, patay na kagad. Because even these things can lie. May kinalaman ho itong final ni Attorney Raymond Fortun. Doon sa kaso ni Boy Casa. O, si Gonzales. Yung video daw ni Boy Casa. Sabi niya, dapat yun enough. Meron daw individual na nag-video nun at lumabas sa social media. Hindi pa na pwedeng gawing ebidensya yun. Yeah. Hindi pwede. Kahit na... You have to, hindi, pwedeng gawin yun. Although the video exists, Pero you have to, You have to attest. attest to it, tama. na ikaw yung nag-video, at... Totoo to. Totoo ito. Totoo ito. Nako, ayun na nga. And you should be subject to Yes, cross-examination. of course. Oo. Kailan mo nakuha yan? Paano mo nakuha? Anong ginamit mong camera? So, ang sinasabi niya sa Supreme Court, sana yung mga ganyang cases, pwede na yung CCTV footage from anonymous source. Mahirap yun. Kasi ang CCTV, Anonymous ka nagmaman yan. No, somebody mans it. Hindi tayo big brother. Hindi Kaya ako ayaw lumabas nung nagmaman nung CCTV. Pa-arresto nyo because that's what the rules of evidence say. So, mapapahamak Witness ka. ka eh. Isasabi na ka. Di ka dumating, Oh my. pakukulong ka. Kulong ka. Pag ginamit na ebidensya ng abogado yun, kung ayaw niyang hindi wala. Meron daw, meron siya sinabi example kasi. Sa Singapore daw, ang law enforcement agencies, yung otoridad, merong website dedicated for videos ng mga Surveillance tapes nagloloko na, at ilalagay doon sa website and then the authorities will do something. Hindi. Yun ang kanyang example. Okay. Pero ang example na yon hindi po court case.
Hindi. Hindi, Para saan yun? Sa pulis na Pag police magre-react. lang, surveillance So yun. merong website, ikaw may nakita kang krimen, i-post mo ron, Okay. and then the police will act. Sila ang bahala na It's a surveillance thing. Kala ko It's pag-shaming. not a judicial Hindi, custom. hindi yan, name And but nasabi niya, ang key doon, confidential, yung identity nung nag-post. So hindi siya mapapahamak Pero hindi- doon sa gumawa ng Alam mo, meron kasi sa ating constitution that na it is a right for you to face your accuser. dapat. O kailangan. So, pag may mga ganyan, anonymous witnesses. Paano yun? Paano? Yun? Paano mo haharapin? Kung mga yung sources mag-aakusa said. sa'yo? Ay, mahirap yun. Yung mga sources said. oo. At saka hindi lang sources set, double. Anong doon? Para Rappler. Parang Rappler. Double yun. Although hindi, Double source eh. nakikita ko kasi yung evidentiary value, ang daming masosolve. Pero kung kunwari, kung Walang surveillance mag-attest. yan, gusto ko i-attest Yes. Tama. hindi na parang Paano kung birth frame up ka certificate, lang? Ayan, parang di birth ba? certificate, i-attest ng PSA. Meron kaming seal niyan. So, pag CCTV, let's say CCTV ng barangay, i-attest na lang ng barangay. Pero kung kunwari, cellphone video yan, hindi, tumestigo ka. Hindi yan official eh. Aha. And it might have been taken at an angle that would have made it, to make it look weird or example ko, incriminating. yung sa nangyari sa Dasmariñas Village, na inilabas ng Rappler, na yung police, ina-accuse Oo. Naghaharas dun sa kwan. foreigner. Di ba? Yung video na pinakita nila, nung pinasok na lang ng pulis yung bahay, Oo. pagkatapos, Yeah. nadapa yung Yung kung yun lang ang video na Patay na yung polis. Patay yung polis. Yari yung polis. nung pinakita yung kompletong video, yun yung video ni Rappler. Nung pinakita yung buong video, na yung palang pinagmumura yung pinagmumura polis, yung polis. sinisigawan yung polis and everything. Nung aarestuhin na siya, tumakbo siya sa loob ng bahay at nadapa siya. Yun. Ayan, yan ang magandang example na sinasabi ni Trixie. Kaya- Paano Kailan kung total? manufactured? In O fact, kaya- may issue o pa kaya na bits and pieces. yan. Paano Mga kung ganyan. manufactured What if yung parts video? of it? Or what if pinatay mo at a certain point? So kung kunwari, pag yung mga official, katulad nung sa police, ang mag-a-attest niyan, yung depositary. Yung police kasi, minsan siya yung siya yung akusado. Okay. Kasi tina-turnover yan. Tsaka hindi lang yan sa'yo. Yung body cam. Sabay yan, nire-record. Okay. Hindi lang yung sa'yo. So Okay. pag pinatay mo yan, namomonitor na pinatay mo din. So pag pinatay mo, that works against you. Kasi, di ba, why Ba't mo would you pinatay? shut off? You're mayroon kang tinatago. Pero ang mag-a-attest, hindi yung police. Yung depositary niyan, which is, and that's in the rules right now. Yung PNP, yung nag-depositary ng, yung nagkikeep ng mga yan, sila yung mag-a-attest Okay. on the authenticity. Ang sabi ni, anong tingin mo rito, attorney? Sa sinabi ni attorney Sigmund. Hindi pala. Raymond, Kasi daw po modern times, ang technology ibang-ibang ngayon. At ang makabagong technology perhaps can help in crime prevention. Hindi, If we make use of them. No, it is really going to help. it is. Pero you have to use and it we properly. understand it. Hindi pwedeng We have to bara-bara. Hindi, para rin yan yung Kasi may rules on electronic evidence, Yes. di ba? Oo. May court rules. Para rin yan sa basketball eh. Diba? Pare. Ibang angle. Hindi, SBP na naman yan. Hindi nga, sinasabi SBP ko, na- ibang angle. Siyempre, yung mga referee, titignan Tingnan. nila ngayon. Ito. Technology Technology evidence to. yan. Yan. Bakit yun admissible? Yung Isa basketball, yung Hindi, kasi tinignan nila. Hindi, tinignan nila. Meron silang may referee, Alam dalawang nila referee, yan. may technology. Nakita nila Alam pareho. niyo ba that the courts... Ini-snow mo pa. Oo, Uy, alam slow. niyo ba that the courts cannot intervene in contests? Basketball? Including basketball. Hindi nila pwedeng i-second guess yung mga opisyales. Ibig mo sabihin, hindi pwede sa beauty contest Maski yan? sa beauty queen? Lalo pa sa beauty contest. Ha? For more on this later, pagbalik ng Karambola. Oras natin, 9:35 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Carambola, carambola,
Karambola, kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Yan. Ang lakas ngayon para nakakain kayo Kasi kanina, mahina daw ang audio mahina. Pero teka mo, sinagot na ni Secretary at VP Inday Sara Duterte yung mga bati ko sa kanya tungkol sa ano ba to? Yung kanya Confidential funds. Well, this is because, by the way, umusbong din yan dahil naglabas siya ng statement. Okay. Salamatan niya Pangulo. And then, may mga pasalamat din siya sa iba. But alam mo naman ang style ni VP, medyo may konting saltik doon sa mga pinasasalamatan niya. Na wala rin man kasi naman style ba yan? Wala. Hindi. What I'm saying Hindi, is, sir, Tawag ng pagkakataon. and the way she does it, it's really... She's quick. May pitik na gano'n. Kumbaga sa lahat. Pero very subtle. Oo, very subtle. Na ito namang sagutan naman kagit. Bato-bato sa langit yung tipong gano'n sa pulso. Puro kasi nungalingan daw po yung mga sinasabi tungkol dyan sa confidential funds. Yan. Binakapan si VP ni Ombudsman. Ganon? Ano sabi ni Sam? Hindi kayo pwedeng humingi Uncle ng Sam. resibo sa mga sa surveillance from the confidential funds. Kasi parang ganun, pumupunta doon yung diskusyon. Paano nyo ginastos yung confidential funds? May surveillance kayo. Asa ng resibo? Wait, hindi nga, COA nga, hindi hinihingan ng mga ganyan, mga resibo ang confidential funds. Because precisely, it defeats the purpose. Some activities must be clandestine. Okay. Ang ano ko To dito, protect ang the personal law ko enforcer. natin, kung i-accuse mo ang isang tao na may ginagawang masama dyan sa confidential funds, Patunayan. better have the proof. Yes, patunayan mo. Hindi po ganito. Ang nangyayari, sasabihin nila, ikaw, Sarah, bakit kami confidential fund? Tapos katakot-takot na insinuation, katakot-takot na pasaring. Correct. Tapos sasabihin kay Sarah, patunayan mo Na hindi totoo. na malinis ka. Pwede ba yun? It starts out as as a fishing expedition. Okay. Naghahanap sila. May confidential funds. Sigurado ako may problema ito. So, buksan mo yan para makita namin. Tapos, no matter how you answer, meron silang pasaring dyan. Sasabihin nila, ayaw mong pakita kasi may mali. Insinuation lang yan. They have no evidence. O kaya, nagsusurveillance kayo. Talaga bang surveillance yan? Pakita ang resibo. No matter what you answer there, meron silang pasaring. And they're making you provide the issues para meron silang talunan. Sino po ba nag-question ito? Nag-start po yan sa Kongreso kay Congressman Franz Castro. Ayan. Alam niyo naman ang background niyan. Yes. Pinalo up yan ni Model. Okay? Model Inclay. Si Model. Tapos sumausaw na po, maski na retired na, si Franklin Roosevelt. Franklin Drilon. Okay. Franklin sumausaw na. Sumausaw na rin si Coco Pimentel. Yan po ang... pag tinignan mo itong apat na to, ano ba ang kanilang background? Ano ang kanilang political leaning? So, masasabi natin, may politics involved. Yes. It's very possible. So, maaga-aga. Meron pang mga humihirit dyan na Hindi, tsaka makikita mo ng target talaga si BP. Kasi pati yung mga iba na not just on the confidential funds but on other actions supposed to have been undertaken in her department or in her office, maski na hindi siya kasama, ginaganon din. Kagaya ng voluntary contribution. Voluntary? Kasi PTA? education di ba may mga kulang. Sabi ni Senator Tulfo, bakit yung PTA tinotolerate mo? Ninyo, Ano ba yung PTA? Parent Teacher. Nanghihingi ng pera. Parent Teachers Association po ito sa mga eskwela. Nanghihingi ng... Hindi magkatatawa ng ganyan Pati ako nasisira Nasa TV tayo Nasa TV tayo. Bakit mo tinutolerate yan? Ang PTA nanghihingi ng pera. Parang paninikil na yan. Yung PTA, Parent Teachers Association, ito yung mga grupuhan na tumutulong sa mga eskwela kung may mga pagkukulang,
may toilet, halimbawa, additional, mga ganyan. Yung mga magulang mismo tumutulong. Mga concerns ng Mga school. concerned na mga magulang sa mga eskwela. Ano yung sagot ni Sarah? Voluntary contributions yon. Ngayon, parang paninikil daw yan at ganito ang nangyayari. Bakit mo tinotolerate? Kaya sabi ni BP, alam po nyo, pagtulong nga yan sa eskwela, konti naman ang ating budget ko minsan, kulang na kulang. Pero kung sa tingin po ninyo ay mali ito, meron naman hong pagkakataon kayo na magpasa ng batas laban sa voluntary contribution. Ayun. Bawal na. Bawal na ang voluntary contributions. Hirap nun. Ay, sorry. Voluntary contribution. Okay. Hindi ho ito. Hindi pwede ganito. Ito po pera, pero hindi ako nagbo-volunteer. Oo. Na ibigay sa inyo yan. Oo. Pero Ano pwede yan? nyo Mahirap gamitin. kayo. Hindi ko bino-volunteer to na ibigay sa inyo. Okay. Ako ay pinilit nyo lang na ibigay to. Yan. Di ba bawal din yung pinilit? Sa paano na, wala nang bigayan. Wala. Hindi ka na pwede Pumayaan mo nang wala ng toilet Alam nyo, yung eskwela. malaking contribution sa success ng isang school yung PTA. Yung samahan ng mga magulang at Mga saka magulang. Kasi syempre, lalo na yung mga stay-at-home parents na kayang-kaya nilang tutukan to mga to. Palaki ako bilang magulang at saka nagturo din. Malaking yung cooperation ng parents. Tama. Necessary yan. Lalong-lalo na yung talagang volunteer kami. Unang-una, yung mga bata, mas matagal pa sa bahay kaysa doon sa loob ng eskwela. Oo. Therefore, kung ano nangyayari sa loob ng bahay, dapat may coordination. Intensified coordination. Total. Total Yes. Intensified coordination. between the teacher and the parent. Well, para sa akin, grasping at straws na yan eh. Si Inday kasi yan. Si VP Inday yan eh. And she's the man to beat. In anything. In popularity, itong current dulo popularity. talaga. Medyo target siya talaga. So, natural target. Kung ano-ano na lang. Kumbaga, ina-album na nila yung mga kasagutan din niya. Yan. May play- Para pagdating ng araw, Yan. Ito, sabi mo nung Nilalagay na time nila sa yun, kanilang living playbook. Yeah. Yan. Correct. Sabi niya, she had a very good statement regarding Hontiveros. Sabi po ni Inday, ito daw si Hontiveros, while she amuses the nation with her flair for drama, May pitik nga eh. Doon pala sa umpisa. while she amuses the nation with her flair for drama, ang kanya po wish lang na sana may ginagawang masama ang Office of the Vice President sa confidential fund. Yeah. Alam mo, Wish sa accusation. Ang suggestion Alam mo, ko lang speaking- ang suggestion ko lang doon kay BP at saka doon sa kanyang mga Detractor. nagbibigay sa kanya ng suggestions at Okay, lahat. Dahan-dahan po kayo kung maaari kasi baka dumating yung lawyer. Ayan. Yung lawyer? Ayan. Oo. Sige kayo. Yung professor yun. Sige kayo. Oh, sige kayo. Baka bigyan kayo ng... Speaking of lawyers. Hindi, ako naman, speaking from a from a public relations standpoint lang, I would advise Presidente, si VP, hindi mo kailangan sagutin lahat ng bati ko sa'yo. You get a third party, somebody to do that for you. Yes. But, ang bilib lang ako sa kanya, she has a really excellent way of putting together the turn of a phrase. And putting people in their So, place. akin, pagpatuloy mo mukhang you're doing a good job naman actually answering them eh. But, technically, wag mo sagutin lahat dyan. But, Hindi na araw niya Ayaw niya na Ayaw niya na magsalita tungkol dito. Pero Napipilitan siya. ako gusto ko nagsalita siya dahil parang I love it. Hindi, voluntary naman yun eh. Nakikita ko yung because Voluntary naman pagsasalita niya eh. And there's no law against voluntary Wala. speaking. Wala. pero yun nga, may pulot dulo. Target talaga siya. Alam na natin yun. But anyway, Atty. Flix, I interrupted you. There's another... Sana magkamali siya. Parang ganun eh. Sana
Gigil na gigil. Matisod siya. Natisod dito. Sa pag-legal, ano yung sinasabi? So speaking of lawyers, so si Lawyers. lawyers. Bakit na naman? Kilala kasi ni Kasi Trixie yun eh. Kaibigan si yun. Prof. Tony Lavinia. Hindi lang yun. Distant Yung relatives kami. Yung isa pang lawyer. Ano yung isang Bakit lawyer? biglang noon? Yung OBP. Sa OBP talagang wala dapat yan. Wala dapat confidential. Oo. Lawyer said. Lawyer yun. The lawyer Lawyer said. said. Pari. Lawyer. Pari. Pari. Dapat kami sa OBP, wala nga kaming ganyan. Pero hindi naman siya masyadong halata, no? Dapat daw wala. It's against the Constitution. Oo. Sige, file ka ng kaso, Game. It's against the Constitution. Kailangan pa ba ng kaso noon? Ang ganda kaya, no? Mag-file ka ng kaso na unconstitutional yung ginagawa ng Vice President. Hindi, Kongreso nagbigay noon. Uy, kaya, hindi, go! So you're fighting the entire Congress? Fine, di ba? Kaya nga, di ba, bidang-bida ka nun? Oo. Si Barry. Kung ikaw yung... Sino yung isang lawyer? Iba pa yan. Anyway, si Atom. Atom Araulio. Atom Araulio, Red who Tag- is a broadcaster. And the son of, Carol Araulio. And former And UP Student Council Chairman. Yeah. Sino? May Si Atom. Highly credentialed ba? Highly credential. UPSC pala siya. UPSC siya. UPSC. I'm so out of it. Okay, sige. So with much fanfare, nag-file siya ng kaso laban kay Lorraine Badoy and si Ka Eric Celis for red tagging him. Now, hindi po krimen ang red tagging. What he filed is a civil suit for damages. Dahil ni red tag siya, may damage sa kanya. Ibig sabihin, nabash siya, may mga... Nawalan siya ng kita, mga ganun. Yes, sleepless nights, besmirched reputation, mga ganyan. And napakahina mo naman kung yan lang eh. Bakit naman mahina? Hindi, this is a civil suit. Hindi, when you're in the media, kasama po sa trabaho yan, Oo na ikaw, upakan din. Alam mo, kahit nasa If you social can media dish ka lang, you must be able to take it. Kasi bakbakan yan eh. If you can bashing dish it talaga out, yan. you must be able You to must be accept able it. to take Accept it. it. Oo. At hindi mo So, lahat paano ka magre-reklamo papansinin, ng gano'n? So, in his case, nag-file siya ng lawsuit. Okay. Okay. Interesting ito because according to him, he's filing a civil suit kasi hindi siya naniniwala na dapat krimen ng libel. Para sa kanya, decriminalize libel. And so, I am filing a civil suit. Okay. Ang tingin ko dyan is it's not really libel. Anyway. Sa... Ang tingin mo? Hindi, ang tingin ko hindi kasi anong basihan aabot niya dun dyan? sa requirement of malice. Pero, at any rate, dito, ang ginagawa niya is, sige, ni-red tag ninyo ako, walang basehan nito, and as a result of that, nagiging target ako ng hate, nagiging target ako ng bashing, and so on. So this will be an interesting case kasi yung limits. Dahil yung iba, lumalakas ang loob at sinasabing di naman krimen ng red tagging, totoo po yun. Pero krimen pa rin ang libel. And in this case, ang fina-file niya is a civil suit for damages. So pag civil suit kasi, mas mababa ang evidentiary requirement. Tama. Kailangan, mas matimbang yung ebidensya mo kaysa sa kalaban mo. Tama. Unlike dun sa criminal case na kailangan proof beyond reasonable Mas doubt. magaang-gaang ka mo ang civil? Oo. Mas magaang. At saka matagal. Mas matagal. Hindi ka, walang, yung right to a speedy trial nag-a-apply yan sa criminal cases. So not necessarily sa civil cases. So dito, para sa akin, it's interesting na to see kung ano yung magiging parameters ng ating free speech. Usually kasi, yung mga ganito that pertains to free speech, titingnan, magiging masinop talaga ang hukuman dyan. Okay. Titingnan na, because we don't really like to restrict free speech dahil garantisado yan ng saligang batas. Kailangan malaya tayong makapagsalita. So malaya tayo at hindi tayo nagpe-prevent na may magsalita o may magsabi. Pero kung may damage yan, meron na, nagiging kaso siya. Okay. So ang titignan natin, was Mr. Araulio really damaged dun sa mga sinabi ni former Yusek Lorraine Badoy at saka ni
former... How do you prove that? How do you prove that? Ay, sort rebel attorney pala. Ano? How do you prove that sort of thing? If I'm damaged or something? Hindi. Yung magpe-present ka ng evidence Magpe-present that ka ng evidence there was ka. a psychological May nangyari hit sa'yo. on you, that there's all of this hate that was that na-receive mo. that you received. Kinakabahan ako and kay so on. Chilex. Baka naka-generate na ng tons of hate yan. Tsaka damages Hindi, ng public psyche. official. Public official siya. Iba yan, iba yan. But public figure din kasi si Atom. He is a broadcaster. He is a broadcaster. So, kailangan din na mapatunayan na beyond what was reasonable in that you get, beyond the reasonable amount of hate that you would normally get in the course of your profession. Normally get. Hindi, pero Okay. kaya nga gusto natin malaman ano sinabi ni hindi ko rin Lorraine. alam eh. Gusto ko At, i-research sa yan. ano, kasi, if it was mentioned about it, something was mentioned about his past. Baka hindi yan, ha? Sige, tingnan natin. We'll discuss this tomorrow. Yes. Ano yung kanya? Tsaka po meron pa mga importanteng issues, yung barangay election. Okay. Sa Malapit mga yan. darating po na edition ng Karambola. Hihimayin din natin yan. Labanan sila sa social Hindi, media. pati yung ano. Kasi nagkakaroon kasi ngayon ng ng trail of patayan. Na related Meron na barangay naman election. daw. Meron eh. Mga extrajudicial disappearances na naman. Sa akin, ang mas importante, gagamitin ba yung Smartmatic sa barangay elections? What? Pati barangay elections? Hindi ko alam. Local. Grabe naman ang patola ng Kasi po, yung Smartmatic. test natin sa ating elections, itong barangay, kung maayos yan, okay, ang problema nga natin doon sa national elections, maski doon sa, yung midterm, yung problema ng electronic counting I don't think gagamitin. Gagamitin dito. Hindi. So, paano natin masisiguro? Hindi kasi sa barangay, doon lang yan eh. Doon lang ang bilangan. Doon lang ang bilangan eh. So, wala nun. It has no, hindi nga lalabas sa barangay. So, sa pag-uusapan po natin yan sa mga susunod na araw. Pero meantime, nagsalita ang CHED. Meron na raw po mga kurso offered to Filipino students here. Railway maintenance and repair. Uy. Meron na mga kursong ganyan, railway. Hindi kayo mawawalan ng trabaho niyan dahil maraming infrastructure sa rail. Yung LRT 1 extension. Hindi, kung ano yan. Natatakbo na rin. Kung matatapos nila yung... Kailan matatakbo talaga yan? Ayon kay Sir Ping Alfonso. May release na ba? Next week. Matatapos yan? Nagtatrapik ngayon sa sukat. Ginagawa nila ngayon. Mangyayari yan kung maayos nila yung right of way. Dito. Sa Pero yan, di ba, Taguig Makati issue na? Isa pa yan. Isa pa yan, ha? Oo. Ito raw po, merong tie-up with China Uy. Institute of Railway Yeah. Technology. Magaling China sa rail. The first ever course True. Maganda way na siya. at offer po yan sa Mabalacat Maglev City City. College. Ba? Ang Mabalacat po sa Pampanga. Yan ang bayan ni Bobby Tiglao. Okay. So, wait. Sino yung nag-sponsor? China Institute of Railway Technology. May hihirit na naman dyan. Hala, pro-China. Ay, nako. Sino? Talagang pro-China kami pagdating sa railway. Yun sa mga Pagdating sa railway, magaling sila eh. Tama, sige. Tanggit-tanggit tayo Meron yan, silang maglev eh. Hindi to military education. May maglev. Tapos may At bullet saka, trains. meron bang ino-offer yung ibang mga bayan? Yeah. Meron ba? Pabayaan mo na yung mga nagsasabi. Hindi, sa Fort Bragg. Di ko na At saka sa iba naman kay... Ang akin lang dito, as a Kay matter Colonel of Mike pala yun. information, kung yung mga nalilito pa ngayon, na gusto nyo, pumipili kayo ng kurso, there is such Excellent a yan. thing. Maganda Maganda yan. yan. Ang Pilipinas po papunta dyan sa railway. North and south. Railway. Even if it will take 100... Meron tayong railway. Maski po ilang henerasyon. Basta magkakaroon tayo ng railway. Salita talaga. Kasi right of way lang, di ba nila maayos itong subway na ito eh. Nga eh. Mabuti na lang yung MRT-7, matatapos na nga eh. Well, ang problema po, yung shabu sa eleksyon. Yan, another issue yan. I'm changing topic. Another issue. Yung shabu, Shabu. Shabu. shabu,
yung nag-shade. Isang tao lang. Oh. Okay. Hindi yung butante. Yan po, Mass produced. matetest Mass produced. natin dito sa barangay election. Ano ba ang plano? Pag-uusapan natin yan sa mga darating na araw. sige. Ano ba ang plano ng COMELEC para matigil na yan siya? Matigil lang siya. Shabu. Shabu ba? Okay, sige. Siya. Sige, pag-uusapan natin yan. Gusto nga natin Pangalan ng malaman. whale. Kasi Ano yung shabu? meron din mga proposals dati na hindi na shabu eh. Hindi na shabu. Isusulat mo pangalan. Oh, ganun. Dati kasi ganun eh. Dati, di ba? I-write out mo yung pangalan. Huwag ka magkamali ng Tipid pa spelling. sa ballot box yun. Kasi ang ballot box mahaba dahil... ang balot. Balota mahaba dahil... Dahil marami kang, Kaya mabuti tanungin natin si Chairman George Garcia. Tama. yes. By the way, bago tayo umalis, babatiin ko lang isang bati lang. Happy birthday kay Renz Elgin. Isang batikang national referee ito ng Philippine Taekwondo Association. Happy birthday, bro. Ay, happy birthday. Tapos, nag-resign na raw yung Spanish Federation President. Si Luis. Yun nakipag-lips to lips sa player. Sa player. Without any consent. Nag-resign na. Uy, pag-usapan natin bukas to. At Yung- si Gloria Prading, Rodi, back into politics. Sarap. Oo. Napakagandang usapan. Yes, pag Ano ba? nilay-nilayan Hindi, natin tsaka may muna retrato bago, Magkakasama sila, oh. Ano ba effect niyan? Ano ba effect? Matatakot na mga water privatization. May effect siya talaga sa mga trolls. Okay, May marami. effect sa troll? O doon sa mga drugs? Hindi. Dahil bumabalik ng drugs. Mga concession. Meron din. Concessionaire. Concessionaires. And sa promotions, maraming Baka salamat. pati yung mga internet service. Uy, maraming salamat sa pagsubaybay sa karambola nitong araw na ito. Antabayanan, susunod na programa, Ronda Pilipinas with Dennis Antenor Jr. On behalf of Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, we will see you tomorrow. Marami pong nakapila na mga topics natin for tomorrow. We will see you tomorrow. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.